Mayong adlaw mga mi! At dahil marami na naman nga tayong mga bagong followers at bawat isa nga ay may mga katanungan, kaya gumawa na lang uli ako ng bagong video para isahan na. Nahihirapan kasi ako sa sobrang dami ng comment, yung iba nga kasi natatabunan na at hindi ko nga kayo may isa-isa, kaya ito hindi naman talaga ito bago ang video yung ginamit ko ngayon, pero hayaan nyo na dahil wala naman ako sa Pinas para makapag-video ng bago. So doon nga pala sa mga nagtatanong kung ilang square meters nga ba ang bahay, ay nasa 115 square meters po ito. At sa mga nagtatanong naman kung ilang kwarto meron ang bahay namin, ay may dalawang kwarto lang po ito at may dalawang toilet and bath na rin. Nasabi ko naman na ito sa unang vlog ko, kaya nga lang ay natabunan na nga, pero sasabihin ko uli kung bakit nga ba dalawa nga lang ang ginawa naming kwarto. Ang gusto talaga naming mag-asawa ay dalawa nga lang ang bedroom para maaliwalas lang talaga siya tingnan, kasi sisikip na nga siya kapag tatatluhin pa namin. Hindi kasi kami nakatira sa Pinas, bali vacation house lang namin ito sa ngayon, kaya ayos lang naman din. Depende na lang talaga sa gusto nyong ipagawa. Kung gusto nyong tatlo or dalawa, nasa sa inyo na po iyon. Ang lapad naman itong bahay ay merong 8.5 meters, tapos may pahaba nga siya na 12 meters. Nilalakihan lang namin ng konti ang lapad ng sala. Meron siyang 4.5 meters. Tapos yung lapad naman ng kwarto is 4 meters. Hindi naman siya yung sobrang laki, pero enough naman siya para makapaglaro talaga yung mga bata at spacious naman talaga dito siya. Dito nga pala sa master's bedroom namin ay kakasya naman dito yung dalawang king size na bed, kaya medyo maluwang talaga siya. At doon naman tayo sa mga nagtatanong kung ilang square meters ba yung lupa, ay nasa 400 square meters po siya. Tapos pinagitna lang namin ng bahay para may space pa siya sa bakod ng bahay. Ang gusto kasi ni husband na pag umikot ng bahay ay makakadaan ka pa kahit saan ka dadaan. At isa na nga rin doon, kapag nagpabahay na yung kapitbahay nyo, ay at least hindi kayo malapit sa kanila kasi nga may space pa. Sa mga nagtatanong din kung ano ang gamit naming tiles, ay porcelain lang po ito na tiles na 60 by 60. Tapos white lang siya. At sinadya po namin na walang space yung pagkabit ng tiles para hindi siya masyadong halata at mas malinis siya tingnan. Sa video, hindi mo talaga siya makikita yung mga dugtong-dugtong, pero sa personal, makikita mo naman talaga na may dugtong yung mga tiles. Sa mga nagtatanong nga pala kung ilang buwan nga ba ginawa ang bahay, ay umabot po siya ng 4 na buwan, tapos meron po siyang 8 trabahante. Bali 3 yung skilled, tapos 5 naman yung labor at nila. Hindi po ito nakakontrata, kundi arawan lang po ang aming bayad, tapos mga panday lang po ng mga trabahante doon sa amin at wala po kaming kontraktor. Ang ginawa na lang namin ay pinag-drawing ko si husband ko ng anong gusto naming design, tapos pina-finalize ko na lang doon sa pinsan kong civil engineer. Siya na nga ang nag-asikaso lahat, tapos pumunta na lang siya sa site para ipaliwanag sa mga trabahante namin kung meron man silang hindi naintindihan. Tapos nag-hired na lang ako ng isang kaibigan ko at siya nga yung nag-aasikaso. Kapag meron niyang mga kailangan, tatawag na lang siya sa akin. Medyo nahirapan nga ako ng mga panahon na yun dahil 7 hours nga yung difference ng France to Philippines. Ang umaga nga kasi dyan sa Pinas ay gabi naman dito sa France, kaya madalas tulugan time talaga pag tumatawag siya. Ang ginagawa ko na nga lang ay nag-aantay ako hanggang 3 AM ng umaga para ma-instructionan ko nga siya bago nga ako matulog, para maiwasan nga yung mga mali-mali kasi mahirap naman magbakbak. At bukod pa sa magbakbak ay sayang nga ang oras, tapos dagdag gastos na naman. Hindi po talaga madaling magpagawa ng bahay, lalong-lalo na nga at nasa malayo ka nagtatrabaho. Ang swerte mo na lang talaga kapag meron kang mapagkakatiwalaan at mga trabahador na mababait. Pero ganun pa man, huwag po tayong panghinaan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga pangarap sa buhay. Focus na lang tayo sa ating goal sa buhay at mas magandang gawin natin ito ng tahimik. Gugulatin mo na lang sila. Ayun lang, paki-follow and share. Salamat sa panonood. Bye!